Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Walk with Mary ganiyang kadlawon nga gisundan sa traslasyon, hapsay ug balinawon. Kapin 200,000 ka mga deboto mitambong. Mga dagkong opisyal sa gobyerno sa nasod gilauman nga motambong sa sinulog karong Domingo. Paroto regata sa SRP gilaw mangdagsaon sa mga turista ug mga adlaw. Pulis gipusil sa ex-convict sa barangay Inaywan, Dakbayan sa Sugbo. Suspect na dakpan ray noon ug nakuhaan pa og armas ug drugas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Libuan ka mga deboto sa Sugbo ni duyog sa Walk with Mary procession kaganihang kadlawon. Giawhag sa mass presider ang katawhan nga magpabilin sa pagkadisipulo ni Birheng Maria. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mga adlaw sa Misa Novenario sa Fiesta Señor, nag-abot ang mga deboto ni Señor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa Fuente Osmeña Circle. Alang kini sa Walk with Mary procession diin, giduyugan nila ang imahen sa Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa Cebu. Gawa sa ilang kaugalingon, nabantay ang gibitbit sa mga deboto ang imahen sa balaang Batang Hesus ug Inahang Maria. Sa gihapon, gibaktas nila ang Danos Meni Boulevard paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. Nahimong mabinantayon ang mga deboto silang paglakaw tungod sa mga barriers ug separators gikan sa gitukod nga bus rapid transit project. Gani, tuyong nagpakisusi si Mayor Michael Rama sa nimong kahimtang sa dalan atol usab sa prosesyon. Milanat among prosesyon sud sa kapin usa ka oras. Human nga niabot ang Birhen sa Guadalupe, gisundan kini dayon sa Santos nga misa. Sentro sa wali ni Father Aloysius Aluhipan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe ang pagkamaayong manulundon sa tao nga ni Maria. Giawag niya ang katawhan nga magpabilin sa pagkadisipulo ni Birheng Maria. Kinituod kay gibuhat niya ang nimong sugo sa Dios nga mao ang pagkainahan sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Man nga mahimo kitang katawhan sa pagtuo, sumusunod ni Kristo o pinunan sa ilang tugma. Sundo nato si Maria Santissima because the Blessed Mother herself is a disciple of love. Dugang pa sa Mass Presider nga ang iyang kapanaminan ang responsibilidad sa Birheng Maria nga mo'y nag-atiman usab sa iyang anak. Pagkauman sa Santos nga Misa, daling mibiya ang imahe ni Birhen sa Guadalupe ug ni Señor Santo Niño sa Basilica. Kini aron iposisyon ang duha paingon sa Dakbayan sa Mandawi alang sa traslasyon. Ian Navarro, CCTN News.
Samtang kapulisan ug Cebu City DRRMO mi banabana og hangtod sa 250,000 ka mga debotong Katoliko ang misalmot sa Walk with Mary kaganinang buntag. Malinaw og hapsay nga natigayon ang relihiyosong kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Gibanabana sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga moabot sa 250,000 ka mga debotong Katoliko ang misalmot sa Walk with Mary kaganing buntag nga gasugod gikan sa Our Lady of Guadalupe paingon sa Fuente Osmeña Rotonda agi sa Maidan Osmeña Boulevard paingon na dayon sa Basilica Minore del Santo Niño. Gisugdan ang Walk with Mary alas 2:30 sa kadlawon. Bisan pa man sa pagtutaligsik, wa kini makabalda sa mga deboto ni Senior Santo Niño ingon man sa Birhen sa Guadalupe. Matud ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga malinawon og hapsay ang Walk with Mary ug nagsunod gyud nila ang oras nga gitagana nga moabot ang mga imahen sa Basilica alang sa traslasyon. Magpasalamat kami sa kooperasyon sa tanan kay kasabot gid ni sa gibati sa tanan ilabi na kay kini usahay. Usar gid ni kapangitabo sa isa ka tuig nga gusto gid mo duol. Gusto gid mo sulod sa karosa but nagpasalamat mi sa ilang pagpaminaw sa atong mga hangyo nga dili lang gyud nato kanang kay ug daghan na magug kaayo dito sa tubangan maalihan ang atong karosa ug dili na nato mabitang atong oras. Way nadawat nga report ang kapulisan nga adunay na biktima sa kuot o bakha pagpangawat atul sa maong relihiyosong kalihukan. Randy Gorion, CCTN News. Mil usab ka mga tao ni pakita sa ilang debosyon og misaksi sa panagtagbo sa Sagrada Familia atol sa traslasyon. Sa ikaduhang higayon, gisugat ni Senyor San Jose ang mga imahen ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa utlanan sa Mandawi City ug Cebu City sa Barangay Subang Dako. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Pasado alas 7 kaganinang buntag, niabot ang imahe ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa utlanan sa Mandawi City ug Cebu City sa Barangay Subang Dako. Sa utlanan, gipahigayon usab ang ceremonial turnover gikan kang Cebu City Mayor Michael Rama ngadto na kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Sa ikaduhang higayon, gisugat ni Senyor San Jose ang duha ka imahen. Kuyog na ang Sagrada Familia padung sa National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro. Bagang duot sa mga deboto ang nagatang sa kadalanan, mainito nilang gitimbaya ang mga imahen, ilang giwarawara ang ilang kamot ug ang ilang hulagway kang Senyor Santo Niño. Pag-abot sa National Shrine of St. Joseph, mainiton usab silang gihangop sa mga deboto nga nagatang sa simbahan. Sa welcome mass nga gipreside ni Auxiliary Bishop Medefel Biliones, kuyog si Monsignor John Thomas Lim Chua, Counselor sa Apostolic Nancy Shore, isip homilist. Sa humiliya ni Monsignor John Thomas Lim Chua, iyang gipasabot ang papel ni Senyor San Jose sa kinabuhi ni Kristo ug ang mahimong pagtulunan niini sa mga tao. Iyang gihimugatan ang The Art of Loving Not Your Own, The Art of Letting Go, ug The Art of Sleeping. He lived the vocation to love, because love is truly a vocation. Malinaon sa kinatibukan ang gipahigayon nga traslasyon ug moabot sa 15,000 ka mga tawo ang nisaksi niini. It is really a successful one, no? Despite sa kadaghang tao, yet tungod sa plano nga naata, nahimo gyud nato siyang peaceful and orderly. Unyang tungang gabi, ipahigayon usab ang traslasyon paingon sa Lapu-Lapu City dahil fluvial procession sa Sabado sa buntag. Gikalipay sa simbahan ug sa syudad ang unang higayon nga pagkuyog ni Senyor San Jose sa duha ka imahen sa fluvial parade. The essence of this is ang kitagaan yung paubukan ng Sagrada Familia. No, niya, nindot nga maapil sa Diyos nga ang amahan, si Senyor San Jose. Kuyugan niya ang iyang anak, si Senyor Santo Niño. This beautiful gesture of faith is most welcome and puhon madasig ang ato mga pamilya to grow
in harmony, reconciliation, peace, and deepen their faith in the Lord. That's it. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga deboto nga nakuyapan samtang nisalmot sa mga aktibidad sa kapistahan sa senyor ni ubos og 50% ning tuiga itandi sa miaging tuig. Ang nasinati nga maayong panahon may usa sa mga hinungdan o gipasalamatan sa simbahan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Mapasalamaton si Father John Ayon Miranda, ang spokesperson sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, alang sa maayong panahon nga gitagamtam sa Sugbo karon nga naghinangat na ang kapistahan ni Senior Santo Niño. Tungod kay sukad sa pagsugod sa novena karong tuiga, niubos ang kadaghanon sa makuyapan matag adlaw. Sa miaging tuig, matud ni Father Miranda nga moabot og kapin 200 ang maresponde matag adlaw. Apan sa ilang nabantayan karon, ni us-us kini og 50% ug gibaba ng 120 na lang ang pinakadaghan nga matala. We are so thankful to God, no, ni Senior Santo Niño kay for this year, no, I compare nato last year, may 50% down yun ang ato ang medical na safety nato na i-respond, no. Last year ang atong daily average na response sa mga makuyapan is around 200. So karon nagduwa ta sa 50 na lang, 60 na lang, ang pinakadagan nato is 120. Ugang niya nga tungod sa maayong panahon nga atong nasinati, nga dili kaayo init sukad sa pagsugod sa novena, ni minus na lang ang makuyapan. Gi-expect nato na init kayo, but kung inyong na-observe, inani ato ang panang kilom-kilom since pag-start pa nato sa atong novenahan. Malaumon si Father Miranda nga magpadayon ang maong panahon, ilabi na ugma alang sa fluvial procession ug hangtod nga mahuman ang kapistahan ni Senior Santo Niño. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mayor Michael Rama mipadala og imbitasyon sa pipila ka mga opisyal sa nasod. Apil na ni Presidente Bongbong Marcos sa pagtambong sa Sinulog Grand Parade. Kapin usa ka gatos na ang musalmot alang sa maong kasaulugan karong Domingo. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Crystal Joy Pelerca. Sa usa ka kalihukan sulod sa Mactan Cebu International Airport, gibutiag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nagpadala sila og imbitasyon sa pipila ka mga opisyal sa nasud aron makatan-aw sa Sinulog Grand Parade. Apil niini silang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice Presidente Sara Duterte, ingon man ang uban pang mga magbabalaod. Sa dihang gisukit-sukit sa news team kung nitando ba ang duha, wala pa hinuon direktang nitubag si Mayor Rama. Tungod kay wala pa sila'y nadawat nga kumpirmasyon gikan sa nahisgutang mga dagkong opisyal, kinsang mga kaalyado niya sa nakalabay nga eleksyon. I do not even want to be anticipating confirmation, but in the organizational structure of Sinulog, empowerment is the name of the game that is being attended to by somebody in charge of the VIPs. Gitahasan usab niya ang mga sakop ni Rama nga makapadala usab og imbitasyon sa ubang mga opisyal sa nasud ug sa kalibutan. Wala pa hinuon mibutyag ang mayor kung kinsang ubang VIPs ang makasaksi sa performance sa mga contingent sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties. Ana-ana sa 123 ang mosalmot sa Grand Parade o ritual showdown karong Domingo. Diin naglangkob kini sa mga dancers, floats, puppeteers, higantes ug uban pa. Apil sa 17 ka mga competing contingents, ang tribo lumad basakanon sa Barangay Basak, San Nicolas, human na hukmang mosalmot na lang sa Grand Parade. Contingents is not only the dancing contingents. We have the floats, puppeteers, and even the Harley Davidson. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Musunod, Baroto Regata sa SRP, gilaw mangdagsaon sa mga turista ug mga dawa. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside showroom, second floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. In the heart of Cebu's bustling business and lifestyle district, a culinary heaven awaits those seeking the remarkable diverse flavors of our motherland. Bayanihan Native Cuisine, a restaurant dedicated to celebrating the archipelago's culinary heritage, promises to whisk you away to a delightful expedition through the tastes of Luzon, Visayas, and Mindanao. From the crispy delights of lumpiang cebuano to the refreshing paku pomelo salad and the traditional lumpiang sariwa, your taste buds are in for a treat. Scallops sa Cebu offer a taste of the Visayas Island seafood bounty. Our function rooms are perfect for parties and other events. Reserve one for an intimate gathering or all three for a big celebration. You can also use the entire restaurant for groups that can accommodate 80 people. Bayanihan Native Cuisine is located at the lower ground floor FLB Corporate Center beside POJ Terminal across H&M exit of Ayala Center, Cebu. For reservations, you may contact us at 0908-891-8200 or visit our social media pages.
Quincentennial Hotel stands in the heart of Cebu City's commercial district as a monument of faith that persevered and strengthened through 5 centuries. It is the perfect starting point for your Cebu trip, whether to attend an event or enjoy a vacation. The hotel lobby will feature the first baptism into the Catholic faith of Raha Humabon, his wife Juana, and their followers, and other quincentennial highlights. Guests get to experience the interior of the Spanish ship through lobby furnishings that stimulate into a Gaulian feel and ambience. Visit Cebu Quincentennial Hotel located at 23 Minori Park, Cardinal Rosales Avenue, corner Pope John Paul II Avenue, Cebu City. For reservations, please call 520-4488 or email us at reservations@cebuquincentennialhotel.com. Kung chicharon ang sumsuman, snack o pangsudan, Chilen ang anging banatan. Chilen Chicharon, available at SM Supermarkets and Hypermart Metro Manila. Also at Guadalupe Corner, Envelas and V. Rama Street, and at 078 M. Pacania Street, Tisa, Cebu City. Ask for more if you can taste the flavor of Chilen Chicharon. Chilen Chicharon. J. Laurente Construction and Development Philippines, General Contractor, General Building, General Engine, Planning and Development, Electromechanical and Survey. R.A.J. Laurente Construction and Development Philippines, located at Lawaan 1, Talisay City, Cebu, Philippines. Owned and managed by Engineer Roger M. Laurente and Engineer Annie C. Laurente. Balik sa atong mga balita. Dulaan na sa 600 ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ang nagparehistro nga moistar sa Devotee City diha sa Plaza Independencia, Dakbayan sa Sugbo. Sayo sa buntag nangabot ang mga deboto gikan sa nagkalain-laing probinsya sa nasod aron lang motambong sa kapistahan. Personal nga mitambong si Mayor Michael Rama uban ng mga konsehal aron sa pagbukas sa Devotee City ganihang buntag. Aduna usay mga nagkalain-laing kalingawan ug mga serbisyo nga gibutang sa City Hall sama sa Cebu City Health Department ug 24-hour security sa dapit. Kini gawas sa mga kalingawan alang sa mga bata nga gitanyag sa mga private partner companies. Ubay-ubay na ang nagpalista aron mosalmot sa Baroto Regatta sa South Road Properties ugmang adlaw nga kabahin sa mga kalingawan sa Sinulog 2024. Ang lumba sa mga baroto gipaluyuhan sa mga kuya sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Central Visayas 1. Matod di Kuya David Boy Odilao, founder og nangu sa maong lumba nga nagdahom sila nga moabot sa 50 ang partisipante nga mga mananagat gikan sa Eastern Visayas ug sa Sugbo. Ato sa lumba sa Baroto, gikumpirmar ni Odilao nga mutambong aron mosaksi ang kalihim sa Departamento sa Turismo nga si Secretary Maria Cristina Prasco. Ang ganti sa mahimong kampyon karong tuiga moabot sa 100,000 pesos. Gitaho sa Pag-asa Visayas nga lauman sa katawhan ang mainitong panahon karong sinulog weekend. Matod sa ilang weather forecaster nga si Romeo Aguirre nga masinati sa mga Sugboanon ang init nga panahon ato sa bispera sa Fiesta Senior. Samtang mainiton usab nga panahon ang masinati alang sa mga mamyesta sa adlaw mismo sa Sinulog Grand Parade.
Maong ni pahimangno ang Pag-asa Visayas nga magda kanunay ug panagang sa kainit sama sa payong, kalo ug uban pa. Kini aron kalikayan ang heat stroke o grabing kainit sa lawas tungod sa mainitong panahon. National Shrine of St. Joseph sa siyudad sa Mandaue nagpadayon sa pagkumply sa mga rekisitos aron mahimong usa ka minor basilica. Tinguha nila nga madeklarar nga minor basilica karong Hulyo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang National Shrine of St. Joseph sa siyudad sa Mandaue sa pagkumply sa rekisito sa aron mahimong usa ka minor basilica. Matod ni Auxiliary Bishop Medifel Bellones, ang moderator sa simbahan, nga nabisita na ni Father Genaro Diwa, ang pangu sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Cebu, ang National Shrine og nihatag naog rekomendasyon. Lakip sa ilang gihimong pagpangandam ang pag-beautify sa mga pasilidad sa simbahan nga mahimong mas maanindot og presentable. Giandam na usab nila ang mga dokumento nga kinahanglan. Tinguha nila nga deklarar nga minor basilica karong Hulyo. Ang National Shrine of St. Joseph maulang ang National Shrine sa Pilipinas nga gidedicate kang Senyor San Jose. The affirmation is not so much for us but rather for the panagtagbo kang Senyor San Jose. So it's really number one. Theologically, there is a renaissance of Josephological awareness. You will notice before, when we do the Eucharistic prayer, we only include prayer to Mama Mary. Now, Mary and Joseph. There is an awareness that the Church is deeply appreciative of the role of St. Joseph. Ang ilang application giduso sa Roma Enero ni aging tuig og nihatag sa tubag sa ning labay nga Marso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Philippine Charity Sweepstakes Office mipasabot kung nganong edited ang hulagway sa paghatag og premyo ngadto sa Lotto winner. Kini aron maprotektahan ang tinuod nga identity sa nakadaog og minilyon. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nahimong sumsuman sa social media ang pag-claim sa Lotto winner sa buhatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nabantayan mismo sa mga netizens nga halatang edited ug maayo nga pagka-photoshop ngadto sa nagpailang milyonaryo sa Lotto. Tungod dinhi, mipasabot si PCSO General Manager Melquiades Robles nga gituyong photoshop ang maong litrato aron matago ang identity sa winner. Ilabi na nga gilikayan nila ang pagkataw sa nakadaog pinagi sa sanina nga iyang gisulob. Mato di Robles nga sadyang gitaguan ang nawong sa winner kaniadto, daghan nang reklamo nga kung mahimo dili unta ipakita ang mismong sinina. Apan gihimug-atan sa General Manager nga tinuod nga tawo ang nakadaog og kapin 43 million pesos sa Lotto 642 draw netong December 28. Kini ang nimong pagpasabot ni Robles ato sa Senate inquiry nga gipanguluhan ni Senador Raffy Tulfo. Sidang gi-question ni Tulfo ang sagunson nga pagkadaog sa mga Lotto draw, gidepensa ni Robles nga legit ang mga nakadaog. Mupaygayon og kaugalingong investigasyon si Tulfo bahin sa mga nakadaog sa Lotto aron masuta kung tinuod ba ang ilahang pagkadaog. Gian Navarro, CCTN News. Giyawhag sa grupo sa mga transport cooperatives sa Sugbo ang gobyerno nga dili lang ngayon ang pagpatuman sa PUV modernization program. Ana-ana sa 81% sa mga jeepneys ang consolidated na sa dili pa ang deadline ni ini karong Enero 31. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Mipadayag ang Federation of Cebu Transport Cooperative silang hugot nga suporta sa kagamhanan alang sa PUV modernization program. Giila nila ang pagpaningkamot sa kagamhanan nga patasan pa ang standards bahin sa pampublikong transportasyon. Dakoy lang pagtuo nga pinaagi sa pagpakig-alayon sa kagamhanan, mamaymo malampuson ang tinguha nga mao ang mas mayo alang sa transport sector. Kung isgutan ang naimong proseso sa PUV modernization, nakita sa FCTC nga maayo ang naimong dagan. Matod silang chairperson nga si Ellen Maghanoy nga wala naglisod ang mga kauban sa pagbayad silang binuan nga dues alang sa gigamit nilang modern jeep. Nasaydang mukabat hangtod 2.5 million pesos ang kantidad sa matag modern jeep units ug ilang bayran ngadto sa bangko sa gobyerno sud sa 7 ka tuig. Wala hinuon nila giproblema na pagpasweldo sa mga drivers tungod kay gituman nila ang mandatory nga paghatag sa benepisyo. Kung natin ito ipagsalig sa sa Ginoo, number 1, okay? At the same time, sa tabang sa, sir, sa PUV modernization program, atong government karon, nihatag
usab ang pipila ka mga transport cooperative nganong masayon na pagpatuman sa POV modernization program. Usab na siya karon. Unya sa side po sa government nagpasalamat mi tungod kay ilagaan mi ani kayo na makautang mi na isubsidihan na yun mi. Dapat jud kaayo utaba. Ang kasagaran sa mga dagko ng mga sa publiko dito na organized into cooperatives. Kung mauni siya usa sa aspeto sa isugdan sa itong gobyerno nga kita from individualistic system of management itong anda na mahimo ta siyang itawag ko kanang communal system of management sa itong gobyerno. Nakita sa Piston Cebu nga kadaghanan sa mga nag-consolidate na nga karaang jeepney sukad nitong 2020 ang hangtod karon wala pay modern jeep. Matod sa mensaheng gipadala ni Greg Perez nga naglisod sila sa pagpalit og modern jeep tungod sa kamahal ug di nila makaya ang proseso. Mao maglisod sila sa pagpatuman sa POV modernization program. Sa datos gikan sa LTFRB 7, ana na sa 81% ang mga na-consolidate na nga mga jeepney Lukup Central Visayas. Kay sugod karong Pebrero, dili na makadagan ang mga karaang jeep nga wala na makonsolidate ngadto sa mga kooperatiba. Ana karon sa 1,357 ka mga modern jeeps ang nagdagan karon sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Lauman sa mga commuter nga mumahal og moabot sa 35 pesos ang tilihan sa jeepney sa musunod nga katuigan. Kini mao'y nakita ni Ibon Foundation Executive Director Sony Africa karong gihingusgan sa gobyerno ang POV Modernization Program. Samtang mapugos usab nga mangutang ug mamalit ang mga jeepney operators ug modernong jeep. Samtang daan ang gisalikway sa Department of Transportation ang gikabalak ang pagsaka sa plitihan tungod lang sa POV Modernization Program. Mosunod, pulis gipusil sa ex-convict sa barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Balik sa atong mga balita. Pulis na angol human gipusil sa ex-convict sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Samtang mipahigayon og validation sa giingong illegal drug activity sa maong lugar. Sospek na dakpan na hinuon dayon og nakuhaan og armas og drogas. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Pulis sa Carbon nga mihimog validation sa Inayawan alas 9:45 sa Huwebes sa gabi. Ang ganaposilan sa dughan maay na lang kay wala kaya mo grabihi tungod sa suot nga bulletproof vest nini. Ang mga operatiba sa Carbon Police Station nga naglangkob nila nga Police Staff Sergeant Santos Katipay, Police Staff Sergeant Raymond Abacna, Police Staff Sergeant Donald Balansag, Police Corporal Jeffrey Alabata o Police Corporal Jan Robert Rebosa sa pagpangulo ni Police Lieutenant Feb Ciares. Milusad ganing validation sa City Romblon, Barangay Inayawan sa Dakbayan Sugbo labot sa illegal nga drugas. Samtang nagbakta sa sila sa sudlunon nga bahin sa City Romblon, ilang nasugatan ang suspitsado nga si Vince Winard Tibay Villarreal alias Amang, 37 anyos, nga nagpuyra sa maong nga lugar og dayon nga bunot sa dala ning armas. Galit lang usab kini nga namusil nga miresulta sa pagkaigo ni PSSG Katipay sa iyang dughan. May na lang nga wala kayong makalusot ang bala. Narakpanhinuon ang suspitsado human matrap sa sud sa bahay niini bihang mikagar ang iyang armas nga gigamit. Nakuha sa mga pulis ang kalibre 45 nga armas nga gigamit sa pagpamusil o nga mga pakete sa legal nga drugas nga motimbang sa 25 gramos nga dunay balor nga 170,000 pesos. Samtang daling gidala ang pulis sa Tambalanan nga naa sa luwas nga kahintang. Accordingly, nag-validate ni sila og mga information, no? Nag-validate pa ni sila og mga information. So, as they went into the alley bitaw kanang magbuong sitio Romblon kung inyo makuanan na, kung atong makuanan na diya sa Inayawan, medyo gagmay gyud kaig mga dalan kanang ali lang gid ba. So, pagsulod nila murag pagsulod nila ilang nakita ning tawa ilang nakita ning tanahana who immediately fired sa ilaha. Abuyog Penal Farm sa Leyte ang suspitsado human makaserbisyo sa iyang kasong homicide. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office, nga hitimo ang mong operasyon. Gani nakig-coordinate ang Carbon Police Station sa Inayawan, Police Station 7, subay sa nadawat nga report labot sa drug personality nga may nag-supply sa legal nga druga sa area sa Carbon. It was a legitimate operation coordinated sa ato ang kapulisan pod sa Police Station 7, no, because as you know, these personnel are not from this personnel or the victim was not from, or the victim is not from Station 7. They are he is from another police station under sa Cebu City usab, and then ning adto sila ni atong lugar in coordination with the atong kapulisan sa Police Station 7 in order to validate some illegal activities in that area, particularly illegal drugs. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ka notadong tulisan ang nadakpan sa mga sakop sa Mabolo Police Station kagabi sa Barangay Manila, Dakbayan sa Sugbo. Ang sospetsado giila nga si Drexler Jabel na makonsolasyon sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa Mabolo Police Station nga samtang nagbaktas ang biktimang si Ninia Marie Mancado uban sa iyang uyab sa Pope John Paul Street sa Barangay Mabolo, kalit lang naabot ang sospetsado nga si Jabel sakay sa iyang motor og dayong deklarar og tulis pinaagi sa pagtion ni inig armas. Nakuha sa sospetsado ang iyang bag nga adunay sulod nga iPhone 11 nga balor og 33,000 pesos ug mga importante nga mga dokumento. Nadakpan hinuon sa follow-up operation si Jabel ug nakuha sa iyang posesyon ang cellphone sa biktima ug armas. Mao kato naglangkob sa atong mga balita sa Sairi 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Pit Senyor, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47.